Kung meron naghahanap ng drone dyan, merong nagpapabenta sa akin ng drone. Ito yung DJI Mavic Air. Ito yung pinaka drone. Tapos meron na rin siyang tatlong battery yan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos ito yung pinaka remote niya. Tapos meron siyang kung Android user ka or iPhone, meron siyang iba't ibang klase ng saksakan. Tapos meron siyang signal booster. Lalagay yan dito sa remote control. Saka ito, kasama. Ito yung charger, yung pinaka-charger niya. Ito, meron din siya mga kasamang Indy filter. Ito, meron siyang Indy 4, Indy 8, Indy 16. Tapos meron din siyang kasamang bag ito. Kasama tong bag na to. Tapos ito, may lalagyan na ng cellphone. Pero pwede naman kahit di na gamitin to. Kasi kahit dito na lang, pwedeng ilagay dito yung pinaka-cellphone lang. Tapos syempre, ang tanong dyan, gumagana ba yan o maganda ang kuha? Kung malinaw ba ang kuha. Kaya ite-testing natin ngayon para malaman kung okay pa yung condition niya. Dito tayo sa labas. Ang ganda ng panahon. Nakaraan kasi, nasa akin na tong drone na to. Hindi ko magawan-gawa na, hindi ko mabigyan ng time kasi pangit yung panahon. Kung hindi maulan, malakas naman yung hangin. Ngayon, perfect. Mainit pero hindi sobrang init. Saktuhan lang. Kaya masarap i-bike. Ayun yung isang bundok sana na magandang akyat no? Kaso nakyat ko na yun eh. Maganda rin dyan. Yun yung bundok din no? Hindi ko lang kung nakikita. Ayan. Yan yung akyatin ko. Hindi pa ako nakakakyat dyan eh. Parang ang taas tignan dito. Parang tunnel. Tabi-tabi po. Kung meron man po. Tabi-tabi. Sarap ng hangin. Ayan na siya. Yan yung aakyatin ko. Parang ang taas ah. Sige, ginusto mo yan eh. Panindigan mo. Dito na ako sa bungad. Yan. Yan yung hagdanan. Paakyat dun. Karating din. Yun, merong ano rito, lamesa. Kakain muna ako. Pahinga. Itong drone na to pala, ang tawag dito, ito yung second generation ng Mavic. Kasi may Mavic Pro yung dati, yung kauna-unahang Mavic Pro. Sumunod itong Mavic Air. Yung camera nito, meron siyang 4K hanggang 30 fps. Kung gusto mo ng slow motion, pwede siya hanggang 1080p, 120 fps. So yung isa pa sa kinaganda nito, yung size. Hindi siya masyadong malaki kasi yung wings niya, pwede mo siyang i-fold. Tapos kasyang-kasya siya ilagay sa bulsa, sa bag. Isa pa sa kinaganda nito, 3-axis gimbal siya. Ibig sabihin nun, yung video niya, hindi malikot, hindi masakit sa mata. Tapos yung battery niya, base sa DJI, ang sinabi nila, ang flight time nito maabot ng 21 minutes. Pero hindi mo naman talaga ma-reach yun. Depende yan. Depende kasi yan sa panahon. Halimbawa, pag sobrang lamig, mas madaling ma-drain ang battery. Tapos pag malakas ang hangin, mas madali ring ma-drain ang battery. Yung 21 minutes, yan yung tinatawag na sa perfect condition ng panahon. Halimbawa, yung hindi masyadong mahangin, hindi malamig, hindi masyadong mainit, saktuhan ba? Doon, pwede mong
pwede kang umabot sa hanggang 21 minutes na flight time. Siguro yung mga takbo nito, abot siguro para ngayon medyo malamig dito sa Japan eh. Abot siguro ito hanggang 15 minutes pero testing natin. Kasi second hand na siya, gamit na. Yung nga pala yung battery nito, 3. Ito kasi, yung binebenta, Flymore combo, 3 battery. Tapos malayo din yung ano nito, inaabot yung flight yung malayo rin yung inaabot ng lipad nito. Pero dito sa Japan kasi merong rules na kailangan yung pag nagpapalipad ka ng drone, yung drone, pag pinapalipad mo, yung inaabot pa rin ng paningin mo. Kumbaga nakikita mo pa rin dapat siya. Pero dati nagpapalipad ako. Pag wala namang, basta nakikaramdam lang ako. Parang wala namang pulis sa paligid. Pinapalipad ko pa rin na malayo. Pero ingat-ingat lang. Ang kinaganda nitong drone na to, meron siyang built-in internal memory card. Ano siya? 8GB. Di man siya ganun kalaki pero kung pang emergency man lang, pwede na rin siya. Kumbaga kung maiwan mo man yung memory card mo, meron kang 8GB na internal na pwede kang video. Kumbaga pang backup lang siya just in case na maiwan yung memory card. Okay, ang ginaganda nito kumpara sa mga mini version, ito kasi maano siya, malakas. Kayang-kaya niya kahit malakas yung hangin kumpara sa mini kasi ito medyo mabigat kasi ito eh. Halimbawa, baguhan ka. Sabi mo, paano yun? Hindi ako marunong magpalipad. Yung mga style. Merong mga ano to, tinatawag na flight mode. Yun, may flight mode siya. Halimbawa, yung quick shot. Kung yung drone naman ay gagamitin mo para sa pagbabike, meron siyang tinatawag na trace. Yung halimbawa gusto mo susundan ka niya habang nagbabike ka, meron siyang pwede mo itong magamit kasi meron itong tinatawag na trace. Halimbawa meron mga pwedeng tamaan sa harapan, may mga dahon, puno, pwede niyang maiwasan yan. Ang kinaganda nito, meron siyang obstacle avoidance sa harap at sa likod, tapos sa ilalim may mga sensor siya. Wala nga lang sa gilid. Isa pang active track, yung tinatawag naman na profile. Ang profile, kung yung track, magmumula yun sa likod, pwede ka niyang sundan mula sa likod, yun yung track ha. Tapos pwede ka rin niyang sundan mula sa harap. Pero kung gusto mong side view ang kuha mo habang nagbabike ka, side view, nasa gilid yung drone, ang tawag doon, profile. Pero pag profile ang gamit mo, yung gilid, yung side view ang kuha, kailangan mag-ingat ka kasi yung gilid ng drone, wala siyang sensor. Kumbaga kung may puno dyan, tatama yan, hindi yan hihinto kasi walang sensor yung gilid. Pag ang gagamitin mong active track ay profile, kailangan yung open area, walang tatamaan sa gilid, walang mga puno. Yung isa naman yung spotlight. Ito ang favorite ko, yung spotlight. Mas madaling gamitin, saka mas maganda yung kakalabasan ng video. Kasi triangle mo, square mo lang yung object o yung person, gagalawin mo yung remote, kumbaga yung camera, kung ano yung spotlight mo, kung saan mo tinutok, doon lang nakatutok yung camera. Hindi masakit, kumbaga hindi masakit sa mata kakalabasan. Tapos yung isa pang kinaganda nito, meron siyang capture gesture. Yun, yung gagamitin mo lang yung kamay mo. Yung nasa baba yung drone, tataas mo yung itatapat mo yung kamay mo sa kanya itatapat mo yung kamay mo sa camera, nakaganyan. Ano yun, kusang under yun, yung drone. Tapos pag tinaas mo siya, pag gusto mo nang pataasin yung drone, tataas mo ng ganun, tapos tataas na siya. Tapos pag ganyan mo yung kamay mo, ano rin yung drone, gagalaw-galaw din yung drone. Basta marami siyang iba't ibang kayang gawin. Tapos yung tripod mode, ito ang kinagandang tripod mode kasi kahit halimbawa, lalo na pag malakas yung hangin, kahit gaano kalakas yung hangin, tapos makikita mo yung drone para siyang nahihirapan, tapos magalaw-galaw yung drone, gumaganon. Pero yung video niya, pag nakita mo yung video, yung kinalabasan, stable pa rin, hindi malikot yung kuha, maganda yung kuha. Tapos cinematic mode, ano to para sa akin, walang pinagkaiba tong tripod mode sa cinematic mode parang same lang to Parang mas mabagal lang yung tripod mode. Tapos yung top fly, itatap mo lang daw yung gusto mong parang puntahan ng drone, tapos kusa na siyang pupunta ron. Para sa akin maganda to, lalo na pag nagbabike. Tapos yung point of interest, yun, isa rin yan, point of interest, maganda rin to. Para rin tong spotlight kahit anong galaw mo sa remote, yung camera, doon pa rin nakatutok sa itatap mo. So, napaliwanag ko na yung mga iba niyang tapos tayo kukuha tayo ng ibang video rito. Testing natin dito sa taas ng bundok. Ito yung pinaka-drone niya. Ayan. Tapos ito yung remote controller niya. Gamit tayo ng signal booster. Separate niyang binili to. Hindi kasama to sa Flymore combo. Tapos cellphone. Pwedeng iPhone, pwede ring Android. Power on natin. Press and hold. Ganun din sa remote. Press and hold. Tapos ida-download yung apps na DJI GoPro. Paliparin na natin. Let's go! Long drives with the windows down. Okay, Got me feeling so free with you. We talk till the sun fades out.
dito ko testing yung Helix. Kasi doon sa bundok, na-testing ko na yung drone, yung pusang lalayo. Yung Helix kasi hindi ko na-testing doon kasi medyo delikado. Dapat pag gagamitin yung Helix, mga ganito, yung malawak. Siguradong walang tatamaan. Circle, ganun pa rin, di nagbabago yung taas niya. Ganun lang, maintain lang yung taas niya. Tapos kailangan laging safe yung paligid. Kasi yung gilid niya, gilid ng drone, walang sensor yan. Kaya pag may puno o kung ano mang meron pwedeng banggaan, tatama yan. Ayan. Yan ang circle. Babalik siya kung saan siya nagumpisa. Ganda ng dagat, oh. Nakaka-relax. Tapos susunod, testing natin yung Helix. Ito yung mas favorite ko. Kasi nagbabago-bago yung taas niya. Ito pa. Kumbaga, tataas siya, tapos bababa habang umiikot. Yan, tingnan mo, mapapansin natin siya. Dahan-dahan siyang umaangat. Yun, oh. Diba? Yan. Tapos maya-maya, dahan-dahan namang bababa yan. Mas maganda yung kuha niya. Mas maangas. Yun, oh. Tapos dahan-dahan pa siyang lumalayo. Kung kanina medyo mas malapit ng konti sa akin eh. Ngayon, lumayo siya ng mas malayo na siya habang umaangat. Diba? Mas maganda kaysa sa circle. Pero yun nga, gaya din ng circle, kailangan bantayan yung wala siyang tatamaan sa gilid kasi wala siyang sensor. Tapos yung iba pa, ito yung rocket. Para tatapat siya sa akin, pagpunta niyan sa ibabaw ko, dahan-dahan naman siyang tataas. Ayan, o. Yan tatawag na rocket. Rocket ng North Korea. Balay. Yun. Yan ang rocket. Itong boomerang. Hindi ko pa na-try ito eh. Ibahin nga natin yung view ng konti para makita naman yung dagat. Yan. Okay. Hindi ko pa na-try itong boomerang kung anong meron ba itong boomerang na ito eh. Ikot. Ikot. Tapos asteroid. Lapit natin ng konti sa akin. As baba. Asteroid. Ito yung mga tinatawag na quick shot. Okay, umaangat, parang rocket pero hindi lumalapit sa akin. Palayo siya, napaangat. Yan yung, bali yan yung quick shot, napakita ko na sa inyo. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung quick shot. Tapos meron pa yung ibang tawag na active track. Pag trace, halimbawa yan trace. Kaya susundan ka niya mula sa likod, hindi magbabago yan. Yan, nasa likod, sumusunod siya. Pag sa ano rin harap, pwede rin siya sa harap. Susunod, ano rin siya, dahan-dahan na atras. Pag gusto mo yung kuha sa side view, dito ka sa profile, sa yung tagilid, yung makukunan sa'yo, side view. Halimbawa yan. Ano, 10% na lang siya. Tingnan natin. Bali sa Amazon, wala nang nabibiling brand new nito. Kasi parang phase out na yung brand new niya. Kaya karamihan, ano na lang, second hand. Pag bibili ka ng drone na to sa Amazon, naglalaro to sa 7 lapad hanggang 4 na lapad. Itong binibenta na to, pinapabenta sa akin to ng 3 lapad. Ano to, Plymore combo, 3 battery, tapos maraming accessories, tapos may libre pa siyang case, separate niya binili ang case, tapos may libre din na single booster, separate niya rin binili yung single, ay hindi, signal booster, hindi single booster, yung ano yung nakalagay doon sa remote kasi pampahaba ng ano yun, ng signal. Lahat yon kasama na sa 3 lapad. Kung interesado ka, tapos gusto mong bilhin, tapos kung gusto mong tumawad, bahala na kayo ng may-ari dito mag-usap. PM mo na lang ako, tag doon, mag-chat ka na lang kung nahiya ka mag-comment dyan. Kung interesado ka at may mga ilang katanungan ka, PMs na kita, tapos ano na lang kita, papakilala sa may-ari ng drone. Kayo nang bahalang mag-usap. So yun, so kung interesado ka, just PM me, babu.